Pinahahalagahan sila ni Mr. Jiang at sinabing lahat sila ay nagpakita ng potensyal na nagising sa mga hindi kaakibat na mayroon. Lalo niyang iniisip sina Jiwoo at Woon. Samantala, nabigla si Gang Shak nang makita ni Woon at Jiwoo Seo ng hindi kaanib at gustong makipag-spar sa kanila. Napangiti si Mr. Kaden at sa tingin niya ay nakamit niya ito sa sarili niyang kakayahan at umalis sa gym. Pinapanood din sila ni Mr. Han at tinanong kung siya ang estudyanteng dinala ni Shinhwa at sinabi niyang may magandang kinabukasan ang bansang ito, hindi dahil sa isang leader ng grupo na katulad niya, kundi dahil sa potensyal na mayroon ang mga estudyanteng ito. Bumangon siya at sinabing aalis na siya ngayon, habang si Mr. Han ay tahimik na pinapanood siya. Kinaumagahan, ipinaalam kay Mr. Han ang tungkol kay Jiwoo at Woon na natuklasan 6 na buwan na ang nakakaraan, at sila ay pumasok sa parehong paaralan. Ang kanilang nakaraan at malapit na mga kakilala ay tumugma sa data na isinumite ng Union at Shinhwa at si Woon ay may propesor na nagturo sa kanya mula noong siya ay maliit, at may mga palatandaang may isang tao na nagtuturo din kay Jiwoo. Inasahan na ni Miserhen na pareho silang may mentor at hindi sila magiging ganoon kalakas kung hindi sila natuto ng force control. Tinanong niya ang kanyang sekretarya kung nakilala na ba niya ang kanilang mga tagapayo, at sumagot siya na inilihim ito ng Union, habang inaalam pa rin ni Shinhwa. Gayunpaman, sinabi nila na nag-imbestiga sila ng husto upang maalis ang posibilidad na matiktikan ang Woon at Jiwoo, at isinasagawa na rin ang kanilang imbestigasyon. Kaya magkakaroon sila ng mga resulta sa lalong madaling panahon. Nagulat si Mr. Han na nagulat sila ng Union at ng Shinhwa. At pinaplano nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang mapanatili ang dalawang grupong yun sa tama. Ngayon pa rin, maging ang mga hindi kaakibat na nagising na kanilang inirerekomenda ay namumukod tangi na rin. Natatandaan din niya na ginamit ni Jiwoo ang kapangyarihan ng kuryente sa isang kakaibang paraan, at ito ay nagpapaalala sa kanya kay Kaden. Sa kabilang panig, nang magising si Jiwoo, nakita niya ang kanyang sarili sa kanyang silid at si Mr. Kaden ay umupo sa tabi niya. Tinanong niya ito kung ayos lang ba ang pakiramdam niya, at sumagot siya na mayroon siyang sakit dito at doon. Ngunit mas mabuti ang pakiramdam ngayon. Sinabi niya sa kanya na 3 araw na siyang natutulog, ngunit hindi ito nakakagulat dahil karaniwan na sa mga gising na gawin yun kapag sobra nilang ginagamit ang kanilang kapangyarihan. Pinahahalagahan siya ni Kaden at sinabing maganda ang kanyang ginawa at tinanong siya ni Jiwoo kung napanood niya itong lumaban. Hindi niya alam na kaya niya talaga yon. At nang makatakas siya sa kapangyarihan ni Sachin, ginamit niya ang kasanayang yon. In the end, sabi ni Kaden na mas maaga kaysa sa inaasahan niya, pero in a way, natural lang dahil siya ang nagturo sa kanya. Ipinagmamalaki ni Kaden at sinabi na ang mahusay na itinuro sa kanya ng Kaden ay dapat na isang piraso ng cake para sa kanya, at si Jiwoo ay lubos na sumasang-ayon sa kanya. Pagkatapos nun, nagkatinginan sila saglit at tumawa ng malakas. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling sa kanya ni Kaden na bumalik sa pagsasanay at isipin ang laban sa kanyang ulo at paulit-ulit na dumaan dito. At ito ay makakatulong sa kanya na mapabuti. May kumakatok sa kanyang pinto, at sinabi sa kanya ni Kaden na mula nang makatulog siya, araw-araw siyang binibisita ng mga bata. Sa oras na ito, nag-aalala sila tungkol sa kanya at iniisip kung natutulog pa ba siya. At sinabi ni Woo-sik na sinabi sa kanila ng mga instruktor na ang mga nagising ay mahimbing na natutulog kapag naubos nila ang lahat ng kanilang lakas. Nag-aalala si Ji-hai dahil 3 araw na ang nakalipas, at nagulat sila nang buksan ni Jiwoo ang pinto. Tuwang-tuwa silang makita siya at excited siyang niyakap ni Ji-hai. Tinanong siya ni Gangwoo kung kailan siya nagising at kung okay na ba ang pakiramdam niya ngayon at sumagot si Jiwoo, kagigising niya lang at medyo nanghina na siya. But other than that, okay naman siya. Tinanong niya sila tungkol sa kanilang mga kondisyon at sumagot sila na sila ay ginagamot kaagad. Kaya okay na sila. Pinapanood siya ni Jangso at sinabing narinig niya ang tungkol sa kanyang laban at natalo niya ito. Naisip niyang malakas sila ni Woon kapag nasa klase sila, ngunit hindi nila akalain na magiging silang dalawa. Pahahalagahan din siya ni Gangwoo, malakas at sasabihing sana ay nakita niya siya habang nakikipaglaban, at nagyayabang si Ji-hai at sinabing nakita niya mismo ang laban, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Sinabi ni Jiwoo na swerte lang siya. Hindi tulad ng iniisip ni Woon at Jangso na hindi siya nakasakay sa isang mataas na kabayo tulad ng iba, kahit na siya ay may napakalakas na kapangyarihan. Sa kabilang banda, sinabi ng guro na ang tagapangulo ay tila bigo nang marinig ang tungkol sa kanyang laban, sinisikap niyang aliwin siya at hiniling sa kanya na lumakas. Nais ng chairman, ang kanyang ama, na sa susunod na araw pagdating niya sa cafeteria,
Magbubulungan ang mga estudyante pagkatapos makita siya at magkomento na siya ay nakabawi. Ngayon ay sinisigawan sila ng kanyang kaibigan at tinanong kung ano ang kanilang tinitingnan, at hiniling niya sa kanila na kumuha ng kanilang mga pagkain at umalis sa lugar. Nakaupo siya sa isang upuan at nakaramdam ng sobrang sakit at iniisip na siya ay nasa gulo at ang kanyang katawan ay masakit pa rin ang buong katawan. Naaalala niya si Jiwoo na itinatago ang kapangyarihang yun sa buong panahon at nagtataka kung paano siya hindi pa rin kaakibat. Samantala, lumapit lang sa kanya si Gisek at tinanong kung okay lang siya, at nabigla siya sa pagtatanong nito tungkol sa kanyang kalusugan. Inuulit niya ang tanong niya at tinanong kung okay lang ba siya simula nang ma-discharge siya ngayon. Ano ba ang problema niya o kung nag-aalala siya sa kanya o may nasa isip niya? Sinabi ni Jisok na siya ay nasuntok ni Jiwoo noon at napakasakit nito. Yung iba, gulat na minsan nakipag-away din si Jisok kay Jiwoo. Pinapanood din sila ni Gangziak at tinanong siya kung nakipag-away na ba siya kay Jiwoo, at si Jisok ay inamin na nakalaban niya siya noon, ngunit nanalo siya sa laban, ganoon at nakaramdam siya ng kahihiyan at iniwan siya ni Jisok na humihiling sa kanya na alagaan ang kanyang sarili. Tinatawanan siya ni Saban at Jisok at iniwan siya doon habang pilit tinatago ni Boyang at Yeyak ang kanilang mga ngiti sa kabila. Sa pagpupulong ng guro, lumalaban ang guro na lahat sila ay nagsimula sa maling pattern. Bagamat si Won at Jiwoo ay inuri bilang hindi kaakibat, sila ay sinanay ng mas sistematiko kaysa sa karamihan ng mga kaakibat na mag-aaral. At tinanong siya ni Hayek kung ano ang problema niyan. At mahalaga na hindi sila kaanib sa anumang grupo. Ipinaliwanag ni Mr. Jiang na hindi niya naiintindihan ang problema doon at ang mga taong may parehong mga katangian ay inuri rin bilang hindi kaakibat sa nakaraan. Tinanong siya ng guro kung paano ito hindi pareho ngayon. At pumayag din si Miss Ko na walang problema. Sinusuportahan din sila ni Mr. King at sinabing walang gaanong issue, at nakakita na sila ng maraming hindi kaakibat, nagising na may mga mentor dati. Idinagdag ni Miss Ko na gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang subukan ang kakayahan ni Jiwoo na makipag-ugnayan sa mga hayop. Lahat ng mga guro ay nabigla ng malaman na mayroon din siyang kakayahan na makipag-usap sa hayop. Sumagot siya na base sa ipinakita nito, hindi niya inaasahan na magiging outstanding ang kapangyarihang ito, pero curious pa rin siya kung gaano siya kagaling. Sa kabilang banda, si Jisok ay biglang nakipag-away at hinayla ang buhok ng isa't isa, habang si Mr. Kaden ay nakangiti sa mukha ng demonyo. Kinaumagahan, pinuntahan ni Mr. Jiang at Hayek si Jiwoo at tinanong siya tungkol sa kanyang kalusugan. Sumagot siya na mayroon pa siyang ilang sugat na natitira upang maghilom, ngunit maliban doon, ayos lang siya. Sinabi sa kanya ni Hayek na ang bawat isa sa akademya ay nag-uusap tungkol sa kung paano niya pinatumba ang mga yon. At ang mga guro ay nalilito rin. Sinabi ni Jiwoo na sinwerte siya at sa sinabi ni Hayek, ang swerte ay bahagi ng larong labanan sa pagitan ng mga nagising. Ngunit gayunpaman, totoo na siya ay nanalo dahil ang ganoon at ang kanyang pagbabantay. Si Hayek ay nag-iisip na alam niyang hindi niya kailangang mag-alala sa Jiwoo na sumakay sa isang mataas na kabayo at siya ay napakahinhin at may tumpak na pag-unawa sa labanan. Tinanong siya ni Mr. Jiang tungkol sa kuryenteng ginamit niya sa dulo, at tila alam na niya na mayroon siya ng kapangyarihang yun at isang matalinong pagpili na gamitin ito sa pinakadulo. Nandyan sila hindi lang para tingnan ang kalagayan niya, kundi para sabihin din sa kanya ang balita. At ibinunyag niya na mula ngayon, ang mga hindi kaakibat na mga mag-aaral ay magiging kasing edukasyon ng mga kaanib. Inaprubahan ito ng punong guro, at ilang araw na lang magsisimula na ang mga klase. Sinabi ni Mr. Jiang na hindi nito babaguhin ang mga pananaw ng lahat sa instant ni Anne, ngunit ito ay isang pagkakataon upang mapabuti ang mga ito. Ito ay lahat salamat kina Won at Jiwoo at talagang pinahahalagahan nila ito. Gayunpaman, sinabi ni Mr. Jiang na susubukin nila ang kanyang kapangyarihan na makipag-ugnayan sa mga hayop bukas, at ito ay isang formalidad lamang, kaya hindi niya kailangang ma-pressure dahil ang kanyang pagganap ay lampas sa inaasahan, gusto lang makita ng mga guro kung gaano kalakas ang iba pa niyang kapangyarihan. Nag-aalala si Jiwoo at iniisip kung ano ang gagawin niya sa bagay na ito, at sinabi sa kanya ni Mr. Jiang na naroon din si Miss Ko mula sa mirror kaya makikita niya ng eksakto kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan na pumasok kasama ng mga hayop. Narinig niyang ang hayop na nakakausap niya ay ang matabang pusa. Pagkatapos ay tinanong niya ang ibang mga estudyante kung ano ang iniisip nila tungkol sa pusa ni Jiwoo. Dahil nakita nila yon, sumagot sila na nakita nila siya noong pumunta sila sa silid ni Jiwoo. Tinanong niya sila kung ang pusa ay tila may kakayahang makipaglaban.
At sinasabi nila sa kanila na siya ay isang matapang na pasang pusa. Napagmasdan niya ngayon kung bakit ganoon ang paglalarawan sa kanya ng mga bata at naisip niya na kahit na hindi magawa ni Jiwoo na lumaban ng maayos ang pusa, hindi ito mahalaga dahil sapat na ang iba niyang kapangyarihan. Nang gabi ring yun, tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit hindi niya akalain na susubukin siya nito si Kaden at tumugon na kailangan lang nilang magpanggap na mayroon siyang ganoong uri ng kapangyarihan. Samantala, sinusundan siya ni Aisel at sa tingin niya ay mas maganda siya ngayon. Pakiramdam niya kahit anong tingin niya sa kanya. Siya ay tila napakaamo, ngunit siya ay talagang sapat na malakas upang talunin siya. Pinagmamasdan niya ang galaw nito at sa tingin niya ay napakagwapo nito. Kapag ang hangin ay dumampi sa kanyang buhok at lumilipad ito kasama nito. Biglang sinabi sa kanya ni Gaden na matagal na silang pinagmamasdan ng batang yon, at nakilala siya ni Jiwoo bilang siya ay si Aisel. Nang mahuli siya nito, nagsimula siyang maglakad paatras at iniisip ni Jiwoo na kakaiba lang siya. Kinabukasan, lumapit sa kanya ang lahat ng mga guro at tinanong kung ang pasang yun ang hayop na maaari niyang makipag-usap. At kung ang pakikipaglaban ay ang kanyang espesyal na kakayahan. Nagulat sila kung paano niya napapalaban ang pasang ito at tinanong siya ni Miss Ko kung may magagawa pa ba siya sa pusa. Sumasagot siya na nakakausap lang niya ito sa ilang antas at hindi niya ito mapapagawa ng kahit ano. Ngunit labanan ang pinakamahusay na bagay na magagawa niya sa kanya. Sinimulan ba nila ang pagsusulit at tinanong siya ni Miss Ko kung maaari niyang sabihin sa pusa na magbigay ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nasa labas ng dingding. Pagkatapos ay nagsasagawa sila ng maraming pagsubok at napagmasdan na hindi gaanong magagawa ng pusa, at ngayon ay susubukin nila ang espesyal na kakayahan nito, at iyon ay isang labanan. Hiniling niya kay Jiwoo na huwag mapahiya. At ito ay madalas na nangyayari, madalas kapag ang nagising ay masyadong kinakabahan. Tila walang kabuluhan sa paggawa ng iba pang mga pagsubok, kaya napunta sila dito at sinubukan ng pusa para sa mga kasanayan sa labanan. Tinawag siya ni Mr. Siang at tinanong kung totoo ba talaga na nakakausap niya talaga ang mga hayop o kung nagsinungaling lang siya para makakuha ng atensyon dahil mukhang cool na magkaroon ng multiple awakened powers. Sinabi sa kanya ni Miss Ko na si Aisel ang nakaalam ng kanyang kapangyarihan, at hindi si Jiwoo ang naglabas nito noong una. At sinabi niya na maaaring ginagawa niya ang lahat pagkatapos marinig ang kanyang sinabi na siya ay nasa punto kung saan ang pusa ay hindi nagre-react, kahit na sa mga simpleng pagsubok, at tila sa kanya na si Jiwoo ay walang kapangyarihan na makipag-ugnayan sa mga hayop. Inalalayan siya ni In-hayek at sinabing hindi si Jiwoo ang uri ng taong magsisinungaling tungkol sa ganoong bagay. At tumugon siya na nalaman nilang may kapangyarihan si Jiwoo na makipag-ugnayan sa mga hayop kamakailan lamang at hiniling sa kanya na huwag kumilos na parang alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Humihingi siya ng pahintulot sa kanila na gawin ang huling pagsubok. Sinubukan ni Jiwoo na pigilan siya at sinabing hindi ito kailangan, ngunit iginiit niya na mas mabuti para sa kanya na subukan ang kanyang sarili at alisin ang kanyang pagdududa. Tila naguguluhan ng guro, ngunit sinabi niya na hindi niya kailangang mag-alala na hindi siya magpapakahirap sa isang pusa lamang at magtatanggol lamang siya nang hindi ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Kaden at hiniling sa kanya na sabihin ang meow, ngunit tinitigan lang siya nito. Siya ay may malinaw na intensyon na patayin ang pusa at magpapanggap na ito ay isang aksidente. Gayunpaman, ang bawat isa, kabilang siya, ay nabigla nang sinuntok ni Kevin ang kanyang mukha. Pagkatapos ay tumalon siya sa kanya at inatake siya ng maraming beses habang hindi niya magawang palayain ang kanyang sarili. Galit na galit siya sa kanya at iniisip kung paano siya naglakas loob na titigan siya. Sa ganoong tingin, tinamaan siya ng kanyang medyo malalakas na kitty punch. At nakaramdam siya ng sobrang sakit na nakikita niya ang kanyang mga ninuno na tumatawag sa kanya upang lumapit sa kanila. Hinawakan ni Jiwoo si Kaden at sinubukan siyang pigilan. Ngunit galit na galit siya sa kanya kaya pinipigilan niyang bugbugin siya muli. Bumagsak si Mr. Young sa lupa at tila lubhang nasugatan habang ang ibang mga guro ay pinapanood lamang sila na nakapagtataka. Pagkatapos nito, tinanong niya si Kaden kung bakit niya ginawa yon, at sinabi niya na magiging madali siya sa kanya, ngunit nananatili siyang tahimik. Muli siyang tumawag sa kanya at sinagot ni Kaden na gagawin niya ito ng madali, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili nang makita niya ang mabangis na tingin sa kanyang mukha. Sinabi niya kay Jiwoo na sinusubukan niyang patayin siya, ngunit sinabi niyang hindi niya magagawa yon dahil ang ibang mga guro ay nanunood. Sinabi ni Kaden na nakita niya ito sa kanyang mga mata at malamang na naisip niyang makakatakas siya sa pagpatay sa kanya sa pamamagitan ng pagbabalat kayo nito bilang isang aksidente at iniisip lang ang kanyang plano ay asar na sa kanya.
Pagkatapos ay ipinagmamalaki niya ang kanyang kitty na suntok at sinabing ito ay medyo kapaki-pakinabang. At sinabi ni Jiwoo na nawala ang mga bagay sa kanilang mga kamay at kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. At pinakiusapan siya ni Kaden na sumabay sa agos at walang pagbabago ang pag-aalala. Hindi siya umidlip dahil sa pagsubok na yon. At ngayon inaantok na talaga siya. Kaya't hiniling niya kay Jiwoo na hayaan siyang matulog. Muli siyang tinanong ni Jiwoo kung magiging okay lang si Mr. Siang. At tumugon siya na sinuntok siya nang hindi ginagamit ang kanyang nagising na kapangyarihan. Kaya sigurado siyang hindi siya masasaktan ng husto. Gamaan si Jiwoo tungkol dito, at si Hayek ay ipinahayag na si Mr. Song ay may 4 na sirang ngipin, isang sirang ilong, at isang bali na bungo. Nag-aalala sila sa kanya, at sinabi ng isang guro na sigurado siyang si Mr. Song ay isang malakas na gising. Nagagawa ni Mr. Siang ang mga pag-atake sa isang antas nang hindi kailangang protektahan ang kanyang katawan gamit ang nagising na kapangyarihan. Gayunpaman siya ay labis na nasaktan. Tinanong ni Mr. King si Miss Ko kung ang mga maliliit na hayop na tulad ng pasang iyon ay maaaring magkaroon ng napakalakas na kapangyarihang panlaban. Sinabi niya na hindi ito posible at may mga nagising na nagpapahusay sa kakayahan. Ito sa mga hayop na kanilang nanggagaling kasama at lumaban sa mga labanan ng magkasama. Gayunpaman, ito ay napakahirap kaya maaari lamang silang magtrabaho kasama ang isang hayop kung saan nakamit nila ang pinakamataas na antas ng pakikipag-isa dahil napakahirap, hindi sila karaniwang pumili ng isang maliit na hayop para sa labanan. Anyway, pwede pa namang mag-away ang pusa ng ganyan. At hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay sa personal. Walang nag-akala na ang isang pusa ay maaaring magpabagsak ng isang napakalakas na nagising. Habang tinawag sila ni na Mr. Siam at Hayek at sinabing hindi siya nakakagulat dahil ang mga pusa ay ganap na kayang gawin yon. Sinabi niya na mayroon pa ring hindi nalutas na mga misteryo tungkol sa mga pusa. At ito ay isa lamang sa mga misteryong yon. At ito ay nahayag na ngayon sa mundo. Tahimik ang lahat sa kanyang paliwanag dahil alam nilang nahuhumaling siya sa mga pusa. At tinanong siya ni Mr. King kung sinasabi niya na hindi kakaiba para sa maliit na pusa na yun na magkaroon ng ganoong kakayahan sa pakikipaglaban. Habang si Hayek na tuwang-tuwa at hiniling sa kanya na isipin kung paano parehong pusa ang mga tigre at leon. Nangangahulugan nito na ang kabangisan ay nasa kanilang mga gene sa simula. And on top of that, kung totoo ang sinabi ni Miss Ko, may potential ang pusa sa lion at tiger. Iniisip ni Miss Ko na ang mga pusa ay maaaring may ganoong uri ng potensyal sa lahat ng panahon, at hindi niya ito maitatanggi dahil nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Gayunpaman, sinabi ni Hayek na ang uri ng resulta ay nangyari dahil nakatayo lang si Mr. Song doon nang hindi lumalaban. At hiniling sa kanya ng isang guro na pangalanan ang kasanayang ginamit ng pusa kay Mistress Young. Sa Hayek ay tumugon na ang kasanayan ay isang kitty punch, na kilala rin bilang cat punch, at lahat ay tila nagulat dito. Sinabi ni Hayek na hindi ito isang espesyal na kasanayan at kahit na ang mga ordinaryong pusa ay gumagamit nito. Ngunit ang pasang iyon ay medyo malakas. Pagkatapos nito, nagpasya silang suriin ang pagganap ni Jiwoo. Iniisip nila na ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay mas mahina kaysa sa mga tulad nito, ngunit natalo lamang siya dahil kinaladkad niya ang laban. Nadaig niya si Jiwoo at nagkaroon ng pagkakataong wakasan siya. Nasa punto na rin si Miss Ko na maaaring mas magaling si Jiwoo kaysa sa ibang mga estudyante. Ngunit siya ay hindi eksakto sa parehong antas ng Jizek, Suban, Gangshak at Suchan. Gayunpaman, ang paglalagay ng Jiwoo sa ibaba ng mga ito ay tila hindi tama, at sila ay tila walang sagot dito. Sinabi ni Mr. Park na ang kanyang talento ang pinakamagaling sa akademya, at mas matalino pa siya kaysa sa 5 estudyanteng binanggit kanina. Si Hayek na sumang-ayon kay Mr. Park at sinabing pagbutihin ang isang kapangyarihan lamang, kung mahirap sapat. Ngunit nagpakita si Jiwoo ng pambihirang pagganap gamit ang isang electrical attribute at ang kakayahang makipag-ugnayan sa mga hayop, na walang kinalaman sa kanyang orihinal na bilis ng kapangyarihan. Ang katotohanang nagagawa niyang pagandahin ang mga kakayahan ng isang hayop na kanyang nakakasalamuha ay hindi dapat bumahin. At sang-ayon din dito si Mr. King. Sinabi ni Miss Ko na hindi niya ganap na makontrol ang hayop sa panahon ng pakikipaglaban, kaya mahirap suriin ang kanyang kapangyarihan upang makipag-usap ng maayos sa mga hayop. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang kanyang talento at ang malawak na hanay ng kanyang mga kapangyarihan, sa palagay niya ay dapat itong iuri bilang pinakamataas na antas. Tulad ng iba pang 5, iminungkahi ni Mr. Jiang na dapat nilang iulat ito sa punong guro.
Ngunit huwag ipaalam ito sa ibang mga mag-aaral o mga tao sa labas dahil magdudulot lamang ito ng kalituhan. Sigurado siyang hindi gugustuhin ni Big Do na lumabas ang salita, at hiniling niya kay Jiwoo na tumahimik din. Pagkatapos noon, nabigla si Mr. Han nang malaman na nasugatan si Mr. Song habang sinusuri ang isang estudyante na nagngangalang Jiwoo Seo at siya ay nahuli ng walang bantay at sinalakay ng isang panig. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na dalhin sa kanya ang impormasyon tungkol kay Jiwoo sa lalong madaling panahon. Nang gabi ring yun, dinala ni Jiwoo si Kaden sa paglalakad at tinanong kung mabuti na ba ang pakiramdam niya pagkatapos makatulog. Sabi ni Kaden, mula nang siya ay naging pusa, hindi na siya makakapag-function nang hindi umidlip. Sinabi niya sa kanya na muli silang pinapanood ni Aisel. Tinawag siya ni Jiwoo at tinanong kung nilalakad niya ang kanyang aso at tinanong niya ito kung nilalakad niya ang kanyang pusa. Talagang gusto niya ang kanyang aso at sinabi na siya ay napakalaki. Tinanong siya ni Aisel kung naisipan niyang sumama sa Mir. Humingi ng paumanhin si Jiwoo sa kanya at sinabing ibinigay niya sa kanya ang kanyang sagot sa unang pagkakataon na tinanong siya nito. Sa palagay niya ay marami siyang grupong makakasama bukod kay Mir, at malamang na marami siyang alok. Humihingi siya ng pahintulot sa kanya kung maaari niyang tapikin ang kanyang aso, at pinapayagan niya itong gawin ito. Tinanong din niya ang aso kung maaari niya itong tapikin sandali at natutuwa siyang makita na siya ay mas malambot at mas malambot kaysa sa kanyang hitsura. Gustong-gusto siya ni Jiwoo at sinabi niyang napakakul niya at dapat sikat na sikat siya. Tinanong niya si Aisel tungkol sa kanyang pangalan at siya ay nalilito sa kanyang tanong. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Duri. Talagang gusto ni Jiwoo ang kanyang pangalan at nakipagkamay din si Duri sa kanya habang si Aisel ay napahiya sa kanyang likuran. Kasabay nito, pinagmamasdan sila ni Nawon, Saban at Jesok. Habang nagtatago at makikita nila na may nararamdaman si Aisel para kay Jiwoo. Pagkatapos nito, pumunta sila sa kanyang silid at kumilos si Saban tulad ni Jiwoo, at itinuturing nila si Kaden bilang si Duri at si Jesok ay kumikilos tulad ni Aisel. Gumaganap sila sa parehong eksena na nangyari sa parke. Bulalas niya, sinasabi na mukhang cool siya at tinanong si Jesok tungkol sa kanyang pangalan. Nagkunwari siyang may gusto kay Aisel at sinabing Duri ang pangalan niya. Pinahahalagahan niya ang kanyang pangalan tulad ng ginawa ni Jiwoo. At sinabi niya na mayroon siyang isang cool na pangalan at dapat na sikat. Nakita ni Saban ang mga ekspresyon ni Jisuk at tumawa siya ng malakas, sinasabing pinapakipot siya nito. Pumunta siya kay Jiwoo at nagtanong kung kailan niya nakitang may nangyayari kina Jiwoo at Aisel. Seryoso si Jiwoo at sinabi sa kanya na wala akong inaasar na ganyan. Sinabi niya sa kanila na ngayon lang niya ito nakausap sa pangalawang pagkakataon. Pareho nilang napapansin na nakita kong may lihim na pagnanasa kay Jiwoo. At ito ay nagiging mas kawili-wili. Aalis sila sa isang lugar, at tinanong sila ni Jiwoo kung bakit sila pupunta ng maaga, ngunit lumabas sila ng silid kasama ang malademonyong mga ngiti sa kanilang mga mukha. Kasama rin nila si Won at hinihiling sa isa't isa na hanapin si Aisel. Tinanong sila ni Won kung bakit kailangan nilang hanapin si Aisel, at lumingon si Jesk sa kanya. Hinihiling niya sa kanya na makinig sa kanya ng mabuti at sasabihin kapag malinaw niyang nakikita ang isang tao na may lihim na pagnanasa sa isang tao. Kaya tungkulin nilang sundan sila hanggang sa dulo ng mundo at pagtawanan sila. Nagtawanan sila at hiniling na sumama sa kanila, habang si Woo naman ay gulat na gulat sa dapat niyang gawin ngayon. Sa kabilang banda, nagpapahinga si Mr. Kaden at sinabing ang mga batang ito ay palaging napakaingay. Sinabi ni Jiwoo na hindi nila naiintindihan ang sitwasyon at walang nangyayari sa pagitan nila ni Aisel. At nakita kong tinanong niya si Kaden kung talagang sikat siya. At tumahol siya at sinabing dumating ang mga tao mula sa buong mundo para tingnan lang siya. At nang gawin nila, mas damaykit sila sa kanya. Sabi niya, ang pagiging popular ay walang kwenta at nakakainis at nakakasagabal sa training. Tinanong siya ni Jiwoo kung sikat ba siya hanggang sa puntong nakakainis na siya. At sinagot niya na ang bawat nakakita sa kanya ay hindi pa nakakita ng kasing gwapo niya at kahit ang mga kaaway niya ay umamin na siya ay magaling. Sa kabilang banda, sinabi ni Mr. Han na nananatiling hindi napapansin si Jiwoo hanggang sa matuklasan siya ni Shinhwa at ang kanyang kapangyarihan ay hindi napapansin. Noong una siyang matagpuan, inilihim pa rin ni Shinhwa ang impormasyong yun. Ngunit yun ang kanilang natuklasan sa kanilang investigasyon. Nagtataka si Mr. Han kung paano siya magiging napakalakas sa ganoong kaikling panahon at naiisip niyang kausapin siya mismo. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jiwoo upang makita siya,
at si Katian ay sumunod sa tema at nagtataka kung bakit niya ito tinawagan sa ganoong kalalim na oras. At ang bagay na ito ay bumabagabag sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin sa pagtawag sa kanya sa oras na ito at sinabing marami na siyang naririnig tungkol sa kanya mula sa mga instruktor na nagsabing siya ay isang napakatalino at gising. Narinig niyang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan base sa sobrang bilis at kuryente. At nakaya niyang makipag-usap sa mga hayop. Sinabi ni Jiwoo na hindi siya talentado na nanalo siya sa laban sa pamamagitan ng swerte. At na ang kanyang mga kaibigan ay mas malakas kaysa sa kanya. Ngumiti si Mr. Han at hiniling sa kanya na huwag masyadong magpakumbaba dahil lahat ng mga instructor sa akademya ay napakataas ng tingin sa kanya. Bukod, hindi lahat ay maaaring mapahusay ang kanilang mga kapangyarihan sa isang maikling panahon. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap at sinabi niyang tumanggi siya sa alok ng MERS at walang opisyal sa pagitan nila ni Shinhwa. Sumagot si Jiwoo na wala siyang nakatakda sa ngayon at gustong mag-alok sa kanya ni Mr. Han. Inaalok niya siya na maging kanyang apprentice at sina Jiwoo at Kaden ay parehong nabigla ang dalawa sa kanyang alok. Ibinunyag niya na siya ang pinakamalakas na nagising sa bansa bago siya nagretiro at kinailangan niyang talikuran ang titulong yun nang siya ay magretiro. Pero kasing lakas pa rin niya noon, siya ay nag-aalok sa kanya ng pagkakataon na mag-apprentice sa ilalim ng gayong tao. At kung gagawin niya ito, kung gayon ay walang magmamaliw sa kanya dahil sa pagiging unaffiliated at hindi na rin siya kailangang sumali sa isang grupo. Sinabi niya sa kanya na ang pagiging apprentice niya ay iba sa pagsali kay Biko dahil nagretiro na siya, na maaaring maging komplikado dahil ang kasalukuyang chairman ng Biko ay apprentice din niya. Natarante si Jiwoo at nagtanong kung bakit siya gumagawa ng ganoong alok, at sumagot siya na siya ay may kahangahangang talento at makakatulong sa kanya na i-maximize ito. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang estilo sa pakikipaglaban ay malapit na labanan at ang kanyang kontrol sa puwersa at mga kasanayan sa pakikipaglaban ay lilikha ng isang positibong synergy sa kanya dahil nakikisali din siya sa malapit na labanan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kanyang katawan. Sa sobrang bilis niya, mas lalakas siya sa ilalim ng kanyang gabay. Iniisip ni Kaden na isa itong magandang alok para sa Jiwoo, at sa ganoong paraan ay mabubuhay siya nang walang itinatago sa halip na mag-alala na baka mabunyag ang relasyon niya sa kanya. Bukod pa rito, si Shiano ay hindi ito lantarang sinasabi, ngunit isa siya sa pinakamalakas na nagising sa mundo at ang pagiging apprentice niya ay pinakamainam para sa kinabukasan ni Jiwoo. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na mayroon na siyang mentor, at sumagot si Mr. Han. Alam na niya ito, at hindi na mahalaga dahil nakaraan na yun ngayon. Bukod dito, sigurado si Mr. Han na matutuwa rin ang kanyang mentor sa alok na ito. Sinabi ni Jiwoo na labis siyang nagpapasalamat sa alok, ngunit kailangan niyang tanggihan, at ang kanyang pagtanggi ay ikinagulat ni Han at Jiwoo. Sinabi ni Mr. Han na sa palagay niya ay hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ang hawak ng alok para sa kanya at hindi siya dapat gumawa ng ganoong desisyon. Binibigyan niya siya ng mas maraming oras upang pag-isipan ito at hinihiling sa kanya na talakayin ito sa kanyang tagapagturo. Pagkatapos ng akademya, sinabi ni Jiwoo na hindi na kailangan para dito at sigurado siya sa kanyang desisyon. Pagkatapos ay bumalik siya kay Kaden at tinanong siya kung tapos na ba siyang makipag-usap sa kanya. Tinatanong niya kung ano ang sinabi niya. Sagot ni Jiwoo, pinuri niya ito ng higit pa sa nararapat. At alam ni Kaden na tinatago niya ang totoong bahagi ng usapan. Nagpasalamat si Jiwoo sa kanya at sinabing nakilala siya ng iba dahil lamang sa kanyang mga tagubilin. Palagi siyang nagpapasalamat dito, at hiniling sa kanya ni Kaden na huwag makuntento sa kung nasaan siya ngayon, at nangako si Jiwoo na magsisikap siya. Sa kabilang banda, nandoon pa rin si Mr. Han sa pag-iisip na hindi niya inaasahan na tatanggihan niya ang kanyang alok at naaalala ang sinabi ni Jiwoo. Alam niyang panghabang buhay ang alok nito, ngunit ang kanyang mentor ang pinakamaganda sa kanya at hindi siya maihahambing sa iba. Hindi niya alam kung sino ang mentor niya, pero sobrang inggit siya sa kanya ngayon. Kinaumagahan, namamasyal siya kasama si Kaden at sinabi sa kanya na hindi niya maaaring biglang palawakin ang kapasidad ng kanyang nagising na kapangyarihan o makakuha ng karanasan. Kaya isa sa ilang mga paraan upang lumakas ay upang malaman kung paano mahusay na gamitin ang awakened kapangyarihan na mayroon siya. Payo niya sa kanya na laging tumutok sa kung ano ang reaksyon ng kanyang katawan. At kung paano gumagalaw ang kanyang mga kalamnan, buto at enerhiya sa tuwing gumagawa siya ng isang bagay, kahit na ito ay isang bagay na walang halaga gaya ng paglalakad at paghinga,
Hinihiling din niya sa kanya na isipin kung paano niya mabisang magagamit ang kanyang nagising na kapangyarihan upang gawin ang mga gawaing iyon at pawisan ang mga detalye na tutulong sa kanya na lumakas. Pagkaraan ng ilang sandali, namamasyal din si Aisel at iniisip kung nasa paligid si Jiwoo o napakaaga. Pagkatapos ay natutuwa siyang makita siya at naisip niyang namamasyal siya sa umaga kasama ang kanyang pusa. Ngunit bago siya makapunta sa kanya, biglang dumating doon si Jesok at Woon at sinabing kailangan nila itong makausap. Tinanong niya ito kung bakit patuloy niyang nililigawan ang kanyang nobyo. Habang si Aisel ay nagulat at nagtatanong kung ano ang kanyang pinag-uusapan, sinabi niyang biglaan ay walang kahulugan, ngunit nagulat siya nang kinuha niya ang pangalan ni Jiwoo. Lumapit ito sa kanya at sinabing alam niyang sinusundan siya nito. Nagulat si Aisel at tinanong siya kung boyfriend niya si Jiwoo, at nagyayabang siya at sinabing boyfriend niya ito. Tila natigilan si Aisel at tinanong siya ni Subon kung hindi siya naniniwala sa kanya. Hiniling niya kay Jisuk na sabihin sa kanya at sumagot siya. Siya ay nagsasabi ng totoo at si Jiwoo ang kanyang kasintahan. Bulalas niya, boyfriend niya ito na may espasyo sa pagitan. Laking gulat nila nang makitang may luha si Aisel sa kanyang mga mata at nagsimulang tumakbo palayo. Tumakbo sa likod niya sina Jisuk at Subon at tumawag na nagsasabing tapos na silang makipag-usap sa kanya. Sigaw ni Jisuk sa kanya, nang bigla na lang natulog sa bahay niya isang araw bago ang akademya, at nabigla at nalulungkot siyang marinig ito. May mga evil smile sila sa kanilang mga mukha at natutuwa sa kalagayan niya habang si Woo naman ay pinagmamasdan lang sila sa malayo. Si Jiwoo ay nagwo-workout. Nang lumitaw si Mr. Han doon at tinanong kung namamasyal siya. Nakita niya si Kaden at tinanong kung ito ba ang pwede niyang kausapin. At nabalitaan niya na nakakausap lamang niya ang pasang ito ngunit nagpapakita ng kahangahangang pagganap. Nakatitig si Mr. Hen sa kanya at sa tingin ni Jiwoo ay napansin ng ilang tao. Ginamit niya ang puwersang kontrol ni Mr. Kaden mula sa pinakahuling laban niya sa ganoon, at marahil ay napansin niya na ito si Mr. Kaden dahil si Mr. Han ay isang malakas na gising, kaya maaaring napansin niya na ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga hayop ay isang kasinungalingan at ito ay, sa katunayan, Mr. Kaden, na kinuha pababa Mr. Sion. Umupo si Mr. Han at sinabing ang cute-cute ng pusa niya at sayang may-ari na siya. Gusto niya talagang isama siya at bigyan ng merienda. Pagkatapos kapag siya ay naiwan, sinabi ni Jiwoo na tinakat niya siya nang nakamamatay. At narinig niya na siya ay isang malakas, nagising. Kaya akala niya napansin niya kung sino siya. Sinabi ni Kaden na siya ay malakas at hindi siya tinawag na pinakamalakas na nagising sa bansa ng walang bayad. Gayunpaman, itinatago niya ang kanyang lakas mula sa bawat isa sa ilang kadahilanan. At tinanong siya ni Jiwoo kung kilala niya siya. Sagot ni Kaden, nakilala pa niya siya bago niya ihayag na ang bawat bansa ay may kanya-kanyang rango. Ngunit mayroon ding Global 1 at si Mr. Han na nirarango sa 50th sa pandaigdigang chart, na nangangahulugang siya ay napakalakas. Gayunpaman, ang connect na alam niya ay mas malakas pa kaysa doon. At nabalitaan niyang nagretiro na siya mula sa katandaan, ngunit sa palagay niya ay hindi siya hamina. Hindi niya lang maisip kung ano ang ginagawa niya. Tinanong niya si Jiwoo kung bakit tumanggi siyang maging apprentice ng ganoong tao at sinabi niyang ang pagiging apprentice niya ay hindi lang nangangahulugan na magkakaroon siya ng isang malakas na guro. Ngunit maaari siyang magkaroon ng ilang awtoridad at ang kanyang buhay ay magiging isang bed ng mga rosas. Ang pagkakaroon sa kanya bilang isang tagapayo ay mas ligtas at mas komportable kaysa sa pagkakaroon ng Kaden. Gaya ng sabi ng isang Jiwoo, hindi niya kayang lampasan ang kanyang mga limitasyon kapag komportable siya. Ngumiti siya at nagtatanong sa bahay kung saan siya maaaring pumunta, at malayo pa ang kanyang natitira para gawin ang lahat. Itinuro niya sa kanya ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang oras, may kausap si Mr. Song sa telepono at humihingi ng tawad sa kanya habang ang isa naman ay tila galit at sinabing sila ay nasa isang krisis kung saan kailangan nilang magtatag ng isang posisyon para sa Biko dahil sa pamamagitan ng akademyang ito. Ngunit hinay pa niya ito. Hiniling niya sa kanya na tumahimik at sinabing kung hindi siya bahagi ng Beko sa pamilya, kung gayon ay pinagbayaran niya ang kanyang mga pagkakamali. Hinihiling din niya sa kanya na maghanda upang batiin ang kanilang mga nakatatanda dahil malapit na siyang bumisita. Sinubukan ni Mr. Siang na sabihin ang isang bagay sa kanyang chairman, ngunit ibinaba niya ang telepono, natakot na naroon ang dating chairman. Natatakot siya at iniisip niyang papatayin niya ito. May kailangan siyang gawin bago siya makarating dito. Nagmamadali siya sa kung saan nang lumitaw ang dalawang instruktor doon at nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan.
Hindi niya pinansin ang mga ito at nagmamadaling pumunta sa kabilang side. Sinabi ni Miss Ko na mukhang maayos siya sa labas, ngunit sa tingin niya ay bumabawi pa rin ang kanyang pagmamataas. Ang ibang guro ay nagsabi na siya ay nawasak ng ilang araw kung siya ay natalo ng isang pusa mula nang siya ay brutal na binugbog. Samantala, lumitaw si Jessica doon at nakikinig sa kanilang usapan. Laking gulat niya nang malaman niya ang dahilan kung bakit hindi nakikita si Mr. Song sa paligid ng campus. Dahil ba nabugbog siya ng pusa? Sa tingin niya ay ang gising na pusa ni Ji-woo ang gumawa nito. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Kaden at inalok siya ng maraming merienda. Humihingi din siya ng paumanhin para sa kanyang kawalang ingat at sinabing ang mga merienda na ito lamang ang maaari niyang makuha sa loob ng akademya. Sinabi niya sa kanya na marami pa siyang matutuwa at nag-order siya ng isang bagay na maaaring magustuhan niya at malapit na silang makarating doon. Nagtataka si Kaden kung ano ang nangyari sa kanya biglang nagtanong si Soban kung bakit palagi siyang kakaiba sa paligid ng pasang yun. Sa kabilang panig, si Ji-woo ay nakatanggap ng isang mensahe mula kay Jessica at hiniling niya sa kanya na ipadala sa kanya ang lahat ng mga produkto na maaaring magustuhan ng isang pusa. Yumuko pa rin si Jisoo kay Kaden nang may paggalang at tahimik din siya. Bigla niyang naramdaman ang tingin ng lahat ng guro sa kanyang pintuan, kasama ang 25 na gulang na tahimik na pinapanood siya. Kasabay nito, ang dating chairman ng Biko ay nakarating sa akademya at sinabing ito ang lugar kung nasaan ang kanyang mahal na Suchen. Nagulat ang mga guro sa kanyang pagdating at nagtataka kung bakit siya napunta doon ng biglaan. Sinabi ni Miss Ko na marahil ito ay dahil narinig ni Bigdo ang balita tungkol sa ganoon at si Mr. Seon at medyo nag-aalala siya dahil kilala siya sa kanyang init ng ulo. Tinanong niya ang iba kung maayos na ba ngayon si Mr. Hand at Mr. King dahil sa pagkakaalam niya. Madalas silang magkaroon ng alitan noong pareho silang nagtatrabaho sa field. Sagot ni Mr. King, hindi rin siya makasigurado tungkol doon. At ito ang unang pagkakataon na nagkita sila mula nang magretiro sila. Nasa opisina sila ni Mr. Hans. At sinabi niya mula sa paraan ng pag-anunsyo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kanyang enerhiya na makikita niya na siya pa rin ang matandang Haring Dusek. Alam niya, sagot niya. Tumatanda na siya at parang hindi niya makontrol paminsan-minsan ang kapangyarihan niya, at nadudulas lang ito. Tinanong siya ni Mr. Han kung bakit siya dumating. At tumugon siya na nandyan siya para makita siya, ang dati niyang kaibigan. Na-curious siya kung anong klaseng malikot na plano ang nasa isip niya nang maupo siya sa posisyon bilang principal ng academy. Pagkatapos ng opisyal na pagretiro, sinabi ni Mr. Han na wala siyang plano at hindi niya magawang tumanggi sa kanilang mga mas batang gising na. Sinabi rin niya na si Dusik ay nagretiro na, ngunit siya ay may titulo pa rin bilang isang elder sa Bigdo, at siya ay tumugon na siya ay isang elder sa pangalan lamang, tulad ng lahat ng iba pang elder. Sinabi niya na narinig niya ang isang nakakatawang ulat na ang mga hindi kaakibat na mga mag-aaral ay matuturuan ng pantay-pantay ng kanilang mga kaakibat na mga mag-aaral. Tinanong niya siya kung paano nila makakamit ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng pag-aaksaya ng kanilang mga mapagkukunan ng ganoon at tinanong siya kung ano ang magandang makukuha nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga hindi kaakibat na estudyante. Sagot ni Mr. Han, nakita niya ang potensyal sa ilan sa kanila, at isa sa kanila ang talagang natalo si Suchen. Tinanong siya ng matanda kung hindi niya natutunan mula sa karanasan na maaaring ipagkanulo ng hindi kaanib ang mga grupo at ang bansa anumang oras. At hinihiling niya sa kanya na alalahanin kung gaano kalaki ang pinsalang dinanas ng kanilang bansa dahil sa pangyayaring yun. Tinanong din niya siya kung magiging okay ang ibang mga grupo dito, at ang kanyang desisyon ay magdudulot ng alitan sa pagitan ng mga grupo, bawasan ang kapangyarihan ng mga nagising at hamina ang kanilang kapangyarihan. Sumagot si Mr. Hen na ang mga grupong ikinababahala niya ay ang gumawa sa kanya ng prinsipyo ng akademya at bilang prinsipyo ay may autoridad siyang magtakda ng mga patakaran doon. Pagkatapos noon, lumabas si Mr. Han at naalala ang sinabi sa kanya ni Dos-ik Kang. Ang mga hindi kaakibat na nagising ay maaaring ipagkanulo sila anumang oras. Samantala, lumapit sa kanya si Ji-woo at nagbigay galang, at tinanong niya ito kung may lakad din siya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung maaari silang maglakad ng magkasama at sinabi na ang kanyang pusa ay hindi kasama niya ngayon. Sumagot si Ji-woo na hindi niya palaging kasama at tinanong niya ito kung naisip na niya ang kanyang alok sa anumang pagkakataon. Sumagot si Ji-woo na naibigay na niya sa kanya ang kanyang sagot noon, at sinabi ni Mr. Han na sa tingin niya ay hindi niya lubos na nauunawaan ang relasyon sa pagitan ng isang mentor at isang mentee para sa mga nagising. Isang mentor.
May higit pa ba sa isang guro? Nagkikita sila sa mga guro ng akademya. May limitasyon ang kanilang maituturo dahil hindi sila pinapayagang magbahagi ng alinman sa kanilang mga grupo, kaalaman o datos, maaari lamang nilang ituro ang kanilang personal na natutunan sa pamamagitan ng karanasan. Gayunpaman, ang relasyon ng isang tagapagturo at mentee sa pagitan ng mga nagising ay mas matalik kaysa sa isang magulang at anak. Dahil matutunan nila ang lahat ng kanilang mga nagawa, sinabi ni Mr. Hand na maaari pa nga niyang matutunan ang force control, na hindi kailanman madaling matutunan mula sa isang tao dahil ito ay itinuturing na lahat ng bagay. Kaya't ang mga tagapayo ay nagtuturo ng kanilang puwersang kontrol sa kanilang pinagkakatiwalaang baguhan. Inihayag niya na ang mga nagising ay mas eksklusibo kaysa sa iniisip nila, at ayaw nilang malaman ng iba kung ano ang sa kanila. Kaya ang pangunahing apprentice ay karaniwang pamilya, na kung saan ay din kung bakit ang isa ay hindi maaaring magkaroon ng maramihang mga tagapayo. Naalala ni Jiwoo ang ginawa ni Kaden para sa kanya. Hanggang ngayon at sa tingin niya ay siya ang kauna-unahang alagad na nagkaroon siya. Pinasalamatan niya si Mr. Han para sa kapaki-pakinabang na impormasyong ito, pero nagulat siya. Sinabi ni Jiwoo na mula sa sinabi niya sa kanya, napagtanto niya lang kung gaano kalaki ang nagawa ng kanyang mentor para sa kanya. Nagulat muna si Mr. Han na iba ang binalingan niya ng usapan, saka tumawa ng malakas. Sa kabilang banda, sinisigawan ni Elder Dusek si Sachin at sinabihan niya siyang talunin ang ibang mga estudyante, hindi na matalo ng isang hindi kaakibat. Tila takot na takot siya at sinabing ito ay dahil nabigo siya, hindi dahil siya ay mas mahina kaysa sa kanya. Ngunit siya ay galit na galit sa kanya at sinabing, anuman ang dahilan, siya ay natalo at hindi pinarangalan ng Big Do. Hinawakan niya ito sa balikat at sinabing iiwanan niya agad kung may susunod pang tagapagmana na magtagumpay ang Big Do. Pero maswerte siya na wala siyang kapatid. Sinabi niya sa kanya na ang Big Do ay hindi kailanman matatalo sa sinuman at kailangan niyang manalo kahit anong mangyari. At ang sabi ni Suchan ay lagi niyang isaisip yun. At hiniling niya sa kanya na lumabas ng silid. Habang umaalis, sa tingin niya ay hindi alam ng kanyang lolo ang pangalan ng kanyang apo. At ang kanyang pangalan ay Suchan, ngunit tinatawag niya siyang Suchan. Pagkatapos noon ay tinawag ni Mr. Daisok si Mr. Shong na nanginginig na sa takot. Sinabi ng matanda na dapat ay ginawa niya ng perpekto ang kanyang trabaho. At inalaga ang mabuti ang kanyang mga mag-aaral at tinanong siya kung paano siya nang ahas na hayaang mawala ang gayong sarili. Yumuko siya sa harap niya, humingi ng tawad sa kanya at sinabing itatama niya ang mga bagay-bagay. Nagmamakaawa siya sa kanya at sinabing ipapakita niya sa ibang mga grupo ang presyo na dapat bayaran ng isa para sa panggugulo sa Big Do. At ang sabi ng matanda ay ganito ang ginagawa ng Big Do. Sa kanyang pag-alis, iniisip niyang sisirain niya si Jiwoo kaya hindi na niya magagamit muli ang kanyang nagising na kapangyarihan. Dahil siya ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. At pagkatapos ay pananagutan niya ang kanyang mga aksyon. Sa palagay niya ay maaaring swertihin siya at mawala ng bisa sa anumang oras at ang pinakamahusay na magagawa nila ay ang magreklamo o kung ano paman. Bigla niyang naabutan si Kaden na naglalakad, iniisip na papatayin muna niya ang pusa at pagkatapos ay haharapin si Jiwoo. Iniisip ni Kaden ang kapangyarihang naramdaman niya mula sa dating chairman ng Big Do at iniisip ang karaniwang lakas ng mga nagising. Mayroong higit na mas malaki kaysa sa iba pang mga bansa. Biglang lumapit doon si Mr. Shong at sinabing ito ang perpektong lugar para patayin siya. Ginamit niya ang kanyang gravitational power para hilahin siya pababa at sinabing ang kanyang kapangyarihan ay isang bagay na hindi kayang gayahin ng isang hayop na tulad niya. Galit niyang tanong, sino kang pusa ka para ihumiliate siya ng ganito? At tatalunin niya ang kalokohan niya gaya ng ginawa niya sa kanya hanggang sa mamatay siya. Biglang nawala si Hayden sa harapan niya at sumulpot sa likod niya. Hinawakan niya ang kanyang ulo at sinabing, ito ang kapangyarihan ng isang pusa. At binibigyan siya ng electric shock gamit ang kanyang nagising na kapangyarihan. Sobrang taas ng electric shock kaya ramdam ni Jiwoo sa kwarto niya. At pagkatapos nito, umuulan. Iniwan siya ni Kaden doon at naglakad palayo. At nakahiga si Mr. Shong. Sa 22 state of shock. Ang susunod na araw si Hayek ay sumusunod sa bawat isa kahapon ng gabi. Si Mr. Shong ay tinamaan ng kidlat at ngayon ay walang malay. Nagulat ang bawat isa sa narinig at hula ni Miss Ko. Kahit na ang isang nagising ay tiyak na maririnig mula sa isang hindi inaasahang pagtama ng kidlat. Nagtataka sila kung bakit siya gumagala sa kakahuyan sa ulan na ito.
Gayunpaman, naaawa pa rin sila sa kanya. At ang bawat isa ay tahimik para sa isang sandali, upang manalangin para sa kanya. Sa kabilang panig, nalaman din ito ni Mr. Dushek at laking gulat niya na lumabas siya ng silid upang ayusin ang mga bagay, ngunit sa halip ay natambay siya ng kidlat. Sinabi sa kanya ng kanyang lalaki na kailangan nilang maghintay at tingnan kapag siya ay nagising. At sinabi ni Mr. Dushek na sinira niya ang imahe ni Big Do hanggang sa huli, at tinanong niya ang kanyang mga tauhan tungkol sa investigasyon sa Klin Brothers. Inihayag niya na ang unyon ay nag-iimbestiga ng buong lihim, at hindi sila sigurado kung gaano kalaki ang pag-unlad na kanilang nagawa, ngunit hindi nila malalaman na nakipagtulungan sila sa magkapatid na Klein. Pagkatapos ay nagtanong si Mr. Dushek tungkol sa mga bakas ng propesor at naroon ang Klein Brothers upang kunin siya. Ang kanyang lalaki ay nagsaliksik din tungkol sa hindi kaakibat na estudyanteng yun at ipinahayag na ang kanyang pangalan ay Jiwoo, Seo at Shinhwa ang nagdala sa kanya. Nalaman niyang medyo mahina ang kanyang kakayahan ngayon, ngunit ang potensyal na mayroon siya ay kahanga-hanga at mas mataas pa ito kaysa kay Suchan at sa iba pang miyembro ng tatlo. Tinanong niya ang kanyang lalaki kung sigurado siya na si Jiwoo ay walang kaugnayan at sinabing dapat niya itong bisitahin. Sa kabilang banda, nang pumunta si Kaden sa kanyang silid, ipinaalam sa kanya ni Jiwoo na si Mr. Song ay tinamaan ng kidlat at siya ang kanyang pasang nakasuntok sa kanya noong isang araw. Sinabi ni Jiwoo na sa palagay niya kahit na ang mga nagising ay maaaring masaktan ng husto sa pamamagitan ng kidlat. At sinabi ni Kaden na ito ay depende sa kung sino ang nagising, ngunit ang isa ay maaaring mamatay mula dito. Umaasa si Jiwoo na gumaling siya sa lalong madaling panahon. At ngumisi lang si Kaden dito. Tumayo si Jiwoo at nagtanong kung gusto niyang sumama sa kanya sa paglalakad, ngunit tumanggi siya, sinabing kailangan niyang gawin ang 2,000 panghakbang ng kanyang trabaho. Pagkatapos ay namamasyal siya at nag-iisip habang itinuro sa kanya ni Mr. Kaden na dapat niyang isa-isip ang bawat bahagi ng kanyang katawan, kahit na siya ay naglalakad. Samantala, sinusundan siya ni Aisel at gusto siyang kamustahin. Pero hindi niya kaya, may luha siya sa kanyang mga mata at hindi makapaniwala na siya ang kanyang nobyo ni Saban. Suddenly, si Saban ay tinawag siya at binalaan siya. Ngunit siya, muli, inistok nila ang kanyang kasintahan at sinasabing ito ay isang krimen. Sinisigawan niya ang mga ito at sinabing hindi ganoon. At ayaw niyang tinanong siya ni Jiwoo kung iyon ang ibig niyang sabihin. At tumugon siya na hindi siya kailanman naging interesado kay Jiwoo. Tinawag ni Saban si Jiwoo at tinanong kung narinig niya ito. Laking gulat ni Aisel nang malaman na naroon na si Jiwoo at nakatayo sa likuran niya. Nakangiti lang siya, at nagtataka si Aisel kung narinig niya ang lahat. Sinabi ni Saban na tinanggihan siya ng walang dahilan. Ngumiti si Jiwoo at sinabing hindi siya sikat sa mga babae, habang si Aisel ay nagsimulang tumakbo at iniiwan sila doon. Biglang tumawag si Gisek at tinanong kung bakit nakatayo lang siya at pinapante siya para i-comfort si Aisel. Dahil umiiyak siya, sinabi rin niya na dapat nilang aliwin siya at simulan ang pagtakbo sa kanya. Nakatayo lang si Jiwoo at parang nalilito dahil hindi niya maintindihan ang ginagawa nila. Samantala, pumunta doon si Mr. Dushek at nagtanong kung siya ay Jiwoo Seo. Sinabi niya sa kanya na siya ang dating chairman ng Big Do at lolo ni Sachin. Iginagalang siya ni Jiwoo at tinanong siya kung maaari niya itong makausap kahit sandali. Sinabi niya na narinig niya na natalo niya ang kanyang maliit Suchan at tumugon siya na ito ay wala sa swerte. Kung ganoon at hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Sa palagay ni Mr. Dushek ay alam niya ang kanyang lugar at sinabing ito ay napakakahanga-hanga kung isa sa alang-alang na si Suchan Hen ay sinanay sa Big Two mula pa noong siya ay maliit. Ang dahilan kung bakit siya pumunta upang makita siya ay upang mag-alok sa kanya at hilingin sa kanya na sumama sa Big Two. Nagulat si Jiwoo sa kanyang alok at naisip ni Mr. Dushek na hindi niya inaasahan na ma-scout siya at hindi katakataka na siya ay hindi makapagsalita sa sobrang saya. Tinawag niya siya at sinabing tila nagulat siya sa biglaang alok, ngunit yumuko si Jiwoo sa kanyang harapan at humingi ng tawad sa kanya. Nagulat ang matanda at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin na nagsorry siya at sumagot si Jiwoo. Nagpapasalamat siya sa kanyang napakagandang alok, ngunit hindi siya makakasama sa Big Do. Ibinunyag niya na mayroon na siyang mentor at tinanggihan na rin niya ang offer ng principal. Nagulat si Mr. Dushek na nag-alok din si Mr. Han sa kanya. Iniisip niya kung gusto niya ang batang ito na masama at sumisigaw. Si Mr. Han ay ang pinakamahusay na nagising sa bansa, ngunit siya ay kasing husay niya noong pareho silang nagtrabaho sa field.
Si Mr. Han at siya ay palaging nakikipagkumpetensya para sa pamagat ng pinakamalakas na nagising. Sinabi ni Jiwoo na narinig niya ang Mr. Principal ay malakas talaga at arrow please. Ang pinakamataas na baitang yun ay nagising ang mga tulad niya at hindi makakalaban ni Sungich ayon sa gusto nila. Sinabi niya na pareho silang dumaranas ng pinsala kahit na sino ang manalo at matalo. Kaya mas mataas ang ranggo, mas hindi tumpak ito. Bukod pa rito, si Mr. Han ay nagretiro na at hindi na bahagi ng Biko, ngunit siya ay isang tuka na elder ni Do, na nangangahulugang maaari niyang suportahan siya sa mga mapagkukunan ng Big Do hanggat gusto niya. Si Jiwoo ay muling humingi ng tawad sa kanya at sinabing ang kanyang isip ay nakatakda na. At ang nakatatandang Dusek ay nagalit dito at naisip kung gaano kalakas ang loob ng isang hindi kaakibat na estudyante na tumanggi sa kanyang alok. Akmang sasalakayin niya siya, sinasabing papatayin niya siya. Pero biglang dumating sina Soban at Jesek doon at tinawag si Jiwoo sa gilid nila. Sa palagay ni Mr. Dusek ay nakalimutan niya na nasa publiko sila at sinimulan nilang suriin ang kanilang mga telepono, na sinasabi na ang mga grupo ay kailangang maghintay hanggang sa katapusan ng akademya upang masuri ang sinumang hindi kaakibat na mga mag-aaral. Bulalas niya, dapat niyang tawagan si Mr. Park at sabihin sa kanya na gumawa ng mga alok sa lalong madaling panahon. Habang sinasabi ni Jesok na sinasabi niya na kina Haek at Jang, nagtatanong sila sa isa't isa kung paano sila may mga telepono at pareho nilang ipinahayag na ninakaw nila ang mga ito, habang si Mr. Dusek ay nakagugulat lamang na nanunood sa kanila. Kinabukasan ay pumunta siya sa lahat ng mga guro at nagtanong kung paano posible para sa mga kaanib at hindi kaakibat na mga mag-aaral na pantay na pinag-aralan. Sumagot si Mr. King na inaprubahan na ng punong guro ang bagay, at sinabi niyang dapat ay sinubukan nilang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Tinanong niya sila kung talagang iniisip nila na ito ay isang uri ng paaralan dahil lang sa tinatawag nilang akademya ang lugar na ito. Sinabi niya na ang lugar na ito ay isang pundasyon para sa pagbuo ng kanilang mga kabataang nagising upang maging mga pinuno ng bansang ito. At ngunit extension sa mundong ito. Hindi siya masaya na ngayon ay ganap na hindi na-verify. Hindi kaakibat na mga mag-aaral ay tatahakin ng parehong landas tulad ng kanilang mga kaakibat na mag-aaral. Tumawag sa kanya si Mr. Jing at sinabing marami rin ang potensyal sa mga hindi kaakibat na estudyante, ngunit iniinsulto niya ito pabalik at sinabing wala siyang prestihiyosong background tulad nila. Tinanong niya ito kung ito ba ang dahilan kung bakit sobrang protection niya sa kanila. Nang hamarang si Hayek at sinabing lumalagpas na siya sa linya, ngunit ngumiti siya at sinabing dahil walang habas na tinatanggap ni Shinhwa at ng Union ang mga nagising at nadagdagan ng kanilang kapangyarihan, ang kanyang mga komento ay maaaring tunog na kakasakit. Pareho silang nakatitig sa kanya, ngunit ang kanyang lalaki ay humakbang at sinabing hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin nila sa kanilang nakatatanda. Tumayo si Mr. King at sinabing sapat na ito at sinabing may punto ang matanda. Ngunit ito ay isang akademya para sa mga nagising, at ito ay itinatag sa pangako na ang edukasyon ay pagpapasya sa loob ng akademya. Muli siyang hamarang sa kanya at sinabing hindi kasama sa pangako ang pagbabahagi ng mga benepisyo sa mga hindi kaakibat na estudyante nito at tinanong sila kung sa tingin nila ay sasang-ayon ang kanilang mga grupo dito. Hinihiling niya sa kanila na tingnan kung ano na ang nagawa ng patakarang ito. At kung hindi nila makita kung paano ito nagdudulot ng gulo, kahit para sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas siya ng opisina at tinawag ang lahat ng mga babaong guro, dahil lahat sila ay okay sa bagong panuntunan. Ang isa sa kanyang mga tauhan ay nagtanong kung sa palagay niya ay naiintindihan nila siya, at sumagot siya na hindi bababa sa lahat ng mga grupo ay magiging masaya na siya ay pumasok. Ito ang dahilan kung bakit sila tuka. Kailangang pangunahan ng lahat. Pansamantala, lumapit sa kanya ang sekretarya ni Mr. Han at ipinaalam sa kanya na gusto siyang makita ng prinsipal kapag pinuntahan siya nito. Sinabi ni Mr. Han na dapat siyang pumunta ngayon. Dumating siya para bumisita at ngayon ay ginawa na niya, kaya dapat na siyang umalis. Sa palagay ni Mr. Dusek ay gusto niyang paalisin siya dahil nakaharang siya. Sinabi niya na gusto niyang manatili ng kaunti pa bilang isang tagapag-alaga ng tuka sa mga mag-aaral. Ngunit sinabi ni Mr. Han na isa ito sa dahilan kung bakit siya dapat umalis. Bulalas niya na ang isang tagapag-alaga ay hindi dapat manatili sa campus ng ilang araw at ang mga pagbisita lamang ang pinapayagan. Narinig niyang sinubukan pa niyang scout ang isang hindi kaakibat na estudyante na isang paglabag sa mga patakaran. Sumagot siya na hindi niya mapigilan dahil masyado siyang talentado at tinanong niya si Mr. Han kung siya rin mismo ang nagbigay sa kanya ng alok. Sagot ni Mr. Han, wala itong kinalaman sa kanya.
Kaya hindi ito labag sa mga patakaran. Sa palagay niya ay sinubukan ni Han na gawin ng batang yun, ang kanyang personal na apprentice, at tinanong siya ni Mr. Han kung hiniling pa niya ang personal na impormasyon ng mga mag-aaral. Bulalas niya, wala siyang karapatang gawin yun, kahit na siya ay isang elder ng Big Two. Sa kabilang panig, si Jiwoo ay nagsasanay ng force control at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa kanyang klase, na sinasabing ito ang kanyang unang klase. Pagkatapos gumaling, sinabi niya kay Kaden na makikita niya siya pagkatapos ng klase, habang iniisip ni Kaden na hindi pa rin epektibo ang paggamit ng kapangyarihan sa katawan na ito. Ang isang pag-atake lamang na yun ay nagdudulot sa kanya ng maraming enerhiya. Iniisip niya kung hindi niya sinubukang salakayin siya, hindi niya kailangang sayangin ang lahat ng lakas na yon. Ang kakulangan sa kahusayan na ito ay hindi lamang dahil hindi siya sanay sa katawan na ito, ngunit dahil din sa hindi pa siya ganap na nakaka-recover mula sa kanyang mga naunang pinsala. Tumatagal ng ilang oras upang mabawi o mangolekta ng enerhiya sa kabilang panig. Natutuwa ang ibang mga estudyante na makita si Jiwoo at tanungin siya kung nag-aaral na ba siya mula ngayon at nagtatanong din tungkol sa kanyang kalusugan. Ipinaalam sa kanya ni Jihae na simula sa susunod na linggo ay magkakaklase na sila gaya ng mga kaakibat na estudyante. Sinabi ni Jangso na malayo sila sa kanila, kaya mag-iiba ang kanilang mga estilo sa pagtuturo. Gayunpaman, ang lahat ng mga guro ay maghahalinhinan, magtuturo sa kanila at ang mga benepisyo na kanilang makukuha ay ganap na naiiba. Excited na silang kumuha ng klase ng ibang guro. Samantala, dumating doon si Mr. Dusek at nakinig sa kanilang pag-uusap at iniisip na nakalimutan nila ang kanilang mga sarili at puno ng maling pag-asa. Tinawag niya ang lahat at hiniling na umalis doon. At hiniling ng kanyang mga tauhan sa lahat na asahan na aalis si Jiwoo. Ang mga estudyante nagtatanong kung sino sila, ngunit binabalaan nila silang umalis. Maliban kay Jiwoo Seo. Lumapit si Jangso at sinabing hindi niya alam kung sino sila, ngunit may klase na silang magsisimula sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nabigla siya nang sabihin sa kanya ni Jiwoo na siya ang ganoong lolo ni Ann, at sinabi niya sa kanila na ang mga lalaking iyon ay kanyang kasama. Alam na nila ngayon na siya ang dating chairman ng Big Doom, at siya ay dating isang iconic, nagising na isa sa bansa. Hinihiling niya sa bawat isa na lumabas sandali, dahil kailangan niyang kausapin si Jiwoo ng pribado. Sabi ni Jiwoo at magkikita daw sila mamaya at umalis na sila ng gym after a while after that, kapag nandoon lang sila. Sa palagay ni Mr. Dusek sinubukan siya ni Mr. Hen na gawin siyang personal na apprentice, at kung gumawa siya ng hakbang, tiyak na nangangahulugan ito na mayroong isang bagay sa batang ito. Sa palagay niya ay hinding-hindi niya hahayaang kunin ito ng kamay, ngunit sa halip ay isasama niya ang batang ito sa palagay niya ay mag-aalok siya sa kanya ng isang bagay na gugustuhin ng sinuman na hindi matatanggihan ng sinuman. Sinabi niya kay Jiwoo na pumunta siya rito para mag-alok sa kanya, ngunit tinanggihan ni Jiwoo ang kanyang alok bago pa man siya pakinggan, hiniling niya kay Jiwoo na pakinggan siya. At kung sasali siya sa Big Do, iaalok niya sa kanya ang isang bagay na napakahusay. Ngunit muli siyang tinanggihan ni Jiwoo at sinabing hindi siya interesadong sumali sa anumang grupo. Sa ngayon, nagalit ang matanda at tinanong siya kung paano siya nang ahas na hindi siya igalang. Ngunit sinubukan ni Jiwoo na sabihin sa kanya na wala siyang intensyon dito, ngunit tila siya ay mapangahas at nagtanong kung minamaliit niya si Big, gawin at ginagamit ang kanyang nagising na kapangyarihan upang hawakan si Jiwoo sa kanyang leeg. Bulalas niya, tiyak na pinalaki niya ito at itinaas sa ere. Tila galit na galit siya at sinabi niyang nakalimutan niya na ang isang bambang tulad niya ay hindi kailanman natututo ng madaling paraan at nagnanais na patayin siya sa lugar. Sinisisi niya si Jiwoo na sa palagay niya ang dakilang Baekdo, na isa sa mga grupong kumakatawan sa bansang ito ay isang pushover na maaari niyang maliitin. Sinubukan ni Jiwoo na sabihin sa kanya na hindi niya siya nirerespeto o ginawa ni Big, at iniisip niya na baka hindi siya maintindihan at iniisip niya na tinitimbang niya ang kanyang mga pagpipilian kung tatanggihan niya siya pagkatapos niyang matapos, sinabi ng matanda na bibigyan niya siya ng isa pang pagkakataon at nagtanong sa kanya na sumali sa Big Do, at ipinangako niya sa kanya ang pinakamahusay sa lahat, at hindi siya makakakuha ng mas mahusay na alok kaysa dito. Muling tumugon si Jiwoo na ayaw niyang ma-affiliate sa isang grupo. At nagtatanong ang matanda kahit na ang ibig sabihin noon ay masasaktan siya ng husto na baka hindi na niya magamit pang muli ang kanyang kapangyarihan. Tinanong siya ni Jiwoo kung bakit niya ito ginagawa sa kanya, at sumagot siya na kailangan niyang bayaran ng halaga para ipahiya si Big Do sa pamamagitan ng pagtanggi nito. Tumawag si Jiwoo kay Mr. Kaden para humingi ng tulong, ngunit siya ay nasa kanyang silid,
Hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Naaalala niya nang tanungin siya nito kung kaanib ba siya sa isang grupo at sinabi ni Kaden na talagang curious siya na tanungin siya ng direkta dahil bihira siyang magtanong sa kanya ng anumang mga katanungan tungkol sa kanya. Tinanong niya ito kung bakit niya ito tinatanong, at sumagot si Jiwoo. Gusto niyang sumali sa grupo niya. Sinasabi sa kanya ng Kaden ang masamang balita na hindi siya kaanib sa sinuman. Gayunpaman, talagang mapanganib sa linyang ito ng trabaho kung walang grupong sumusuporta at nagpoprotekta sa kanya. Pero pinagdaanan niya ng maayos. Hindi niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan, gaano man siya kalapit sa mga ito. At naisip ng makapangyarihang mga grupo na okay lang na huwag pansinin ang kalooban at opinyon ng isang individual na nagising na nagtratrabaho ng mag-isa. Tinanong siya ni Jiwoo kung bakit hindi siya sumali sa isang grupo, at sumagot siya na hindi niya gusto ang ideya ng pag-aari sa isang lugar. Tsaka parang wala sa mga grupo ang gumagawa sa kanya. Bulalas ni Jiwoo, nais niyang matulad sa kanya, isang nagising na hindi sumuko sa pananaw ng iba. Nagsasabing maaari siyang magpatuloy kung gusto niya, ngunit ito ay talagang matigas. Nasa punto pa rin siya na ayaw niyang maging bahagi ng isang grupo. Sinabi ni Mr. Dusek na walang sino man ang magagawa kung hindi nila siya makukuha. Ginagamit niya ang kanyang nagising na kapangyarihan para ibalik si Jiwoo at umiyak sa sakit. Hiniling sa kanya ni Mr. Daisuk na isiga ang lahat ng gusto niya dahil walang darating para tulungan siya. At ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa soundproof. Itong kwarto, sinabi niya na ang kapangyarihang nasa ilalim niya ngayon ay malamang na pamilyar sa pakikipaglaban sa ganoong bagay.